Ngayong gabi sa Reporter's Notebook, matapos sa mga isyu ng Dayan at palpak na automation, COMELEC, handa na nga ba sa eleksyon? Change the chairman right away because the credibility is very low. So that's why I'm saying that it's important that the COMELEC be revamped. And the first to go should be the chairman. Mga armadong kabataan na nakikibakas sa kabundukan, dumarami nga ba? Nasa sarili nila ng pagpapasya yun kung kailan at handa na akong pumunta doon at doon na ako maglilingkod, doon na ako makikipagdigma at hindi na dito sa lungsod. At cellphone load mo, naranasan mo na bang biglang naglaho? Tapos, yung kung ano yung natira na regular load, kukunin nila yon. Kapalit nung mga tig 250 na logo, ringtones, tsaka horoscope. Personal naming inalam, Sinaliksik ang bawat anggulo, bawat detalye kinumpleto. ang lahat ng iyan nakatala sa Reporter's Notebook. Hello Garci scandal at palpak na election automation. Ilan lamang yan sa mga isyong ipinupukol ngayon sa COMELEC. Handa na bang komisyon? Para sa isang matapat at malinis na halalan, samahan si Lay Alvi sa espesyal na handog ng Reporter's Notebook Election Series. Makulay, maingay, at magulo na naman ang opisina ng Commission on Elections o COMELEC. Isa lang ang ibinabadya nito, umpisa na muli ng isang pambansang eleksyon. Pero ang tanong, handa naman kaya ang komisyon sa mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanila? Ang magsagawa ng isang malinis at maayos na halalan. Tinanong namin ang ilan nating kababayan kung alaman lang ba nila kung kailan ang botohan. Hindi namin alam kung kailan. Ang alam lang namin May, pero hindi namin alam yung petsa. Sa tingin niyo po ba handa na po yung COMELEC para po ganapin yung election? Siguro naman lagi silang nakahanda. O baka hindi pa handa yung panluloko. Hindi po kasi nung nag-register din kasi kami nung last, sobrang dami. Parang hindi nila kayang i-accommodate lahat. Kaya parang wala, nakakawalang gana bumoto. Mayo. Sabi Mayo. Yung exact date po ba? Ay, hindi ko maano eh. Hindi ko alam, wala akong masasabi dyan. Pero may mas mabigat umanong problema ang COMELEC, kredibilidad. I think we have to revamp the COMELEC. That's very important because credibility is very important. We know what happened in 2004. The most talked about actually is the Hello Garci thing. I mean, why did this happen? No? And the COMELEC is involved, obviously. But that's not the only one. The Supreme Court voided and nullified a contract that they signed with Mega Pacific. If you cannot conduct an honest bidding process, how can you conduct an honest electoral process? Humingi kami ng permiso sa COMELEC na bisitahin ng mga automated counting machine o ACM na binili nila noong 2004. Matapos ang matagal-tagal ring pakiusapan sa komisyon, pinayagan nila kaming pasukin ang bodega. Ito ang bodega kung saan tinatago ng COMELEC ang mga automated counting machine. Ayon sa Coalition Against Corruption, mahigit 3 milyong piso ang binabayad ng pamahalaan taon-taon para sa storage fee pa lang ng mga ito. Sa loob ng bodega, ito ang tumambad sa amin. Mainit ang pinagtataguan ng mga ACM. Nag-uumpisa na rin kalawangin ang mga metal case ng mga ito. Makapal na ang alikabok at tila hindi na nga naaalagaan. Stop paying the storage fees of this equipment which does not belong to you. Sabi nila, baka masira. Responsibilidad na yun ng may-ari. Okay? Sinong may-ari? Yung Mega Pacific. Sila may-ari ng yan, hindi ba? So, dapat sila ang magbayad ng storage na hindi ang taong bayan. I mean, that's taxpayers' money which is being paid by COMELEC. Pero walo lang sa mga makina ang nasa kwartong may aircon. Nang paalis na kami, pinatay rin nila ito.
kami po ay walang kasalanan. Ito po kumbaga namumuhunan lang po binabawi lang po yung napuhunan ng aming kumpanya. Yan ho yun Hindi ho ito ang pagkaintindi kasi ng tao, parang ninakaw namin yung pera 1.3 billion pesos ang halaga ng mga ACM. Sapat na sanang pambili ng mahigit 1 milyong sako ng bigas na makakain ng lahat ng Pilipino sa loob ng 6 na buwan. Hindi na pakinabangan kahit minsan ang mga makinang ito. At bagamat nagdesisyon na ang Korte Suprema na isauli ang mga ACM, hindi pa rin ito ginagawa ng COMELEC. Yun ang problema sa atin. Pag na-nullified na yon, sinabi walang kontrata, dapat ibalik na yung pera. Hindi ho ba? Kasi walang transaksyon Hindi po yun pwedeng isauli. Yun ang order ng husgado. Kung ayaw tanggapin ng may-ari, masama namang iiwanan mo na lamang doon sa kanilang doorstep yan. Siyempre, meron tayong puhunan dyan, pinapangalagaan natin yan. Bukod sa counting machines, may iba pang nasayang dahil sa tila nagkaloko-lokong automation. Sa opisina ng COMELEC sa Baguio City, nakatenga pa rin ang mga VSAT o Very Small Aperture Transmission System. Ito ang dapat sana ay magpapadala ng resulta ng eleksyon mula sa mga probinsya papuntang Maynila. Hindi rin ito nagamit, pero nagbayad pa rin ang COMELEC ng mahigit 300 milyong piso. Leased lang ang mga makina o nirentahan ng pamahalaan at kung hindi maisasauli na maayos, dagdag bayad pa ulit. Dapat sana ay matagal nang naibalik ang mga ito, pero tila nabaon na ito sa limot ng COMELEC. Hindi rin daw naging maganda ang track record ng COMELEC sa pagtulong na maresolba ang mga electoral protest na isinampa sa Presidential Electoral Tribunal. Isa sa mga nakaranas ng kabagalan ng komisyon ay si dating Senadora Loren Legarda. 3 taon nang nakalilipas nang magsapa siya ng protesta sa paniwala niya ay pandarayang ginawa sa kanila. Namatay na ang running mate niya na si FPJ at umabot na sa isa pang national elections ang kaso nila, pero wala pa ring resulta ang protesta. Para sa kanya, hindi pa rin malinaw kung sino ang nagwagi. Talagang mabagal, makupad, masilimuot at ubod ng gastos ang proseso. Kaya kapos na ang panahon at bagamat ako'y naghihinayang lay, ay tama na rin yun dahil 3 taon ng aking pinaghirap dito. Ang nagastos niya sa kanyang electoral protest tumataginting na 12 milyong piso at dahil tumatakbo na siyang muli, lahat ng ito'y tila mauuwi sa wala. Kung nagawa yan ng TO4, maaring mangyari ulit ngayon. Ano ngayon ang safeguards natin? Gusto kong malaman mula sa COMELEC kung anong safeguards nila. Si Noel Carino naman, bahagi na ng kasaysayan ng bansa. Siya pa lang kasi ang kongresistang umupo ng 1 araw lang bago matapos ang sesyon ng Kongreso. Sa tagal ng desisyon ng COMELEC, halos natapos na ang termino niya bago na pagdesisyon ng siya talaga ang nanalo. Pero sa akin, worth it yun. Dahil unang-una, yung mga taong tumulong sa akin, may mga tao sa atin na pinaglabang ka, wala naman silang napala. Kung hindi gusto nilang mabigyan ka ng pagkakataon na makapaglingkod sa kanila. Ayon mismo sa datos ng COMELEC sa 407 na kasong isinampa sa kanila mula 1998 hanggang 2004, 115 lang ang nasolusyonan ng komisyon, hindi man lang umabot sa kalahati. Pero tila hindi lang sa mga kaso mabagal ang COMELEC. Nandito tayo ngayon sa National Printing Office kung saan iniimprenta ang mga balota. Susubukan natin kumpirmahin ng balitang hindi pa nagsisimula ang pag-imprenta ng mga balota para sa darating na eleksyon. Manong, di po pa talaga pwede pumasok. Nagpapasok na ba kayo ng media last week o ano? Wala pa. Hindi nga kami nakapasok. Mahigpit po ba ngayon dito ngayon? Hindi po nagpapapasok ng media? Yun lang muna kasi yun ang masabi namin. Hindi kami pinayagang makapasok sa NPO. Ito ang natanggap naming paliwanag mula sa COMELEC. Pag-uusapan pa raw nila kung kailan pwedeng pumasok ang media. Kumusta na po yung preparations ng COMELEC para sa darating? On schedule tayo, on schedule. Sir, totoo po ba yung balita na hindi pa naiimprenta yung mga balota? Hindi pa, wala pa. As a matter of fact, yung mga ballot papers, ngayon pala yata dumarating, wala pang shipment
Simple lang ang solusyon ng Coalition Against Corruption sa mga problemang ito. Duda ako. If this COMELEC can handle it, change the chairman right away because the credibility is very low. So that's why I'm saying that it's important that the COMELEC be revamped. And the first to go should be the chairman. Pakipaglaban namin sa mga kriminal. Abuhay! Sinoy-Noy Aquino! Pundasyon ng isang matibay na demokrasya ang malinis at maayos na halalan. Kung walang makahulugang pagbabago na ipatutupad ang COMELEC, wala ring maaasahang pagbabago ang mga Pilipino sa kalidad ng liderato ng mga institusyon ng bansa. Nagpapasok na ba kayo? Ako si Lay Alves at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Di ba hindi kayo nagpapapasok? Nasa sarili nila ng pagpapasya yun kung kailan at handa na akong pumunta doon at doon na ako maglilingkod, doon na ako makikipagdigma at hindi na dito sa lungsod. Ito ay sa amin, sabi nila Mr. Cojuangco, hindi, ito ay public funds. Bakit po ngayon? Maaring coincidence lang na campaign season na rin. Inuunahan tayo ng takot sa anong pwedeng mangyari. Natatakot kami, lalo na ngayon, baka kung saan na naman mapunta ito. Lunes sa Eyewitness. All-out war ang polisiya ng gobyerno laban sa mga rebeldeng grupo. Pero all-out din daw ang recruitment ng Partido Komunista para sa mga bago at mas batang miyembro. Bakit nga ba patuloy na nahihikayat ang ilang kabataan na makibaka sa kabundukan? Naging madugo ang ilang enkwentro ng NPA at militar. May ilang grupo rin nasa likod ng pagpatay sa mga aktivista at hinihinalang NPA. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pagsali ng ilang kabataan sa mga makakaluwang grupo. Sa Time Magazine, front page ang buhay ng ilang miyembro ng grupong NPA na sinasabing pinakamatagal na problema ng insurgency sa buong Asya. Sa unang tingin, para lang silang mga regular na estudyante. Pero ang meeting na ito ay di para sa eskwela, kundi isang pagtitipon ng mga kabataang bagong recruit ng NPA. Dati, simpleng estudyante lang rin ako, pero nung iniisip ko kung paano ko ma-graduate kung ganito kataas yung mga binabayaran ko sa eskwelahan. At halimbawa makagraduate ako, may trabaho bang naghihintay para sa akin? Hanggat sa na may nag-recruit sa akin na bilang sumapi sa kabataang makabayan. Ito lang ang nakikitang paraan ng mga gaya ni Renz para baguhin ang sitwasyon ng mga maralita. Wala nang nakikitang kinabukasan dito sa lungsod, no? At biktima ng mga pagsasamantala dito sa kalunsuran. Ayon sa recruiter ng NPA, buhay na buhay pa rin ang kanilang puwersa sa mga kabataan. Nasa sarili nila ng pagpapasya yun kung kailan at handa na akong pumunta doon at doon na ako maglilingkod, doon na ako makikipagdigma at hindi na dito sa lungsod. Naglilibot sila sa iba't ibang paaralan upang ipaliwanag ang kanilang adhikain. Sila mismo, nararamdaman nila yung kabulukan, yung gusto na rin nila ng pagbabago. Noong nakaraang linggo, naghanda ang aming grupo para sabayan ang ilang kabataang bagong recruit sa kanilang pag-akyat sa bundok.
Pero matapos ang ilang araw ng pakikipag-usap at paghahanda, hindi natuloy ang aming pag-akyat. Ayon sa kausap naming NPA, walang katiyakan ang seguridad ng mga namumundok. Di man natuloy ang grupo sa kanilang pag-alis, may mga kabataang ngayoy kabilang na ng mga armadong hukbo sa kabundukan. Sa video na ito na nakuha ng reporter's notebook, kitang-kita ang mga kabataang bago lang na nag-armas at namumuhay bilang mga NPA. Sa mga kuhang ito, tila buhay pa rin ang ilang armadong kilusan. Nagsimulang maging malakas ang UG o underground movement sa mga estudyante noong panahon ng martial law. Hindi ko na kayang makapagsulat na tulad ng dati na libreng-libre. At saka, yun nga, nung time na ng just before martial law, naging politically na ako. So, naging active na ako sa mga ganyan. Nagkaroon ng mga samahan ng mga literary writers na may political may panulat para sa kaunlaran ng sambayanan, paksa. Kwento ni Pete Lacaba, manunulat at aktivista noong dekada 70, ang pag-underground ay lumalakas sa panahon ng represyon. Bagaman matagal nang tapos ang martial law, hindi pa rin nawawala ng dahilan ng ilang kabataan para makipagsapalaran. Ito ang krisis na naman na hinaharap ng ating lipunan. Yung mga iba sa atin, nag-abroad na lang. Ngunit hindi lahat ng Pilipino ay makaka-abroad at makakahanap ng kinabukasan sa paraan na yon. Anong gagawin mo ngayon? At makikita natin na nagiging attractive muli. Dahil masasabi ng mga ibang rebelde, hindi naman kami nakilahok sa EDSA, ngunit anong naibigay sa'yo ng EDSA? At yan ang tinatanong ng lahat. Hindi dahil sa ideology or what. It is because of the extremes of poverty and wealth. Ang karamihan na sa ating Pilipino ay talagang walang-wala. At yung kukunting Pilipino ay sobra ang yaman. This is the breeding ground of the insurgency. You don't need to recruit them. They will recruit themselves because it is their personal experience. Sa ganitong pamumuhay, hahantong ang mga bagong recruit. Nang makausap naming muli ang ilan sa kanila, desedido pa rin daw silang tumuloy sa kanayunan. Di raw nila alintala ang pamilyang may iwan. Kahit yung pagsakripisyo ng buhay tsaka yung pag-iwan sa pamilya. Naging tungtungan, kaya naging pumupunta yung mga tao doon. Sa ngayon, halos nakatira na sila sa paaralan at naghihintay na lang ng pag-akyat. Ayon sa ilang analista, kahirapan at kawalan ng hustisya ang dahilan sa pamumundok ng ilang kabataan. Yung iba sinasabi nila na ang solusyon lamang ay sa paraan ng armadong rebelyon. Ang iba naman, kunyari nasa probinsya ka at magsasaka ka na binawian ng lupa o kaya kinukunan ng ani ng mga asendero. Sama ng loob at paghahanap ng hustisya ang magiging dahilan mo. Hindi mo naiisipin masyado ang mga filosofiya tungkol sa politika. Ngunit, sasama ka kung sino man magkasasabi sa iyo na, ilaban natin ito at may tutuwid natin ng baluktot. Ayon sa pamahalaan, hindi sila nagkulang sa pagtugon sa problema ng mga namumundok. May grievance sila eh. And then, issues of injustice. Alam mo naman, maraming mga pumapasok sa nagre-rebelde. Hindi naman talaga ideological ang start eh. Diba? Paminsan may pamilya na nasaktan yung kanilang kapamilya, may namatay. At saka hindi sila nakakuha ng justice to the normal means. So, pupunta sila ngayon sa mga grupo na ito who will promise them heaven also and say, come to us. And then, wala kang lupa, bigyan ka namin libreng lupa. Marami daw programa ang gobyerno para tukuyin ang punot dulo ng armadong rebelyon. Lahat na agencies of government ngayon, pag may mga areas na wala na yung mga armado,
papasok doon ngayon at magdi-deliver somehow ng mga proyekto, basic needs like schools or water, very basic, potable water. Sa mga areas, kailangan nila ng livelihood. Ang ibang areas, gusto nila electricity kasi barangay na walang kuryente, hirap na hirap. So these are some of the things that we're doing in coordination with the other agencies of government. Sa panahong ito, realidad pa rin ang pagkakaroon ng mga naniniwala sa armadong revolusyon. Kailan kaya matutuldukan ang seryeng ito sa ating kasaysayan? Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Si Cecil, mahigit 2 taon nang nakatatanggap ng spam text. Pakiramdam niya, nadaya siya. Nagalit ako. Uy, sabi kong gano'n. Parang ang pakiramdam ko, ninanakawan ako. Cellphone load misteryosong naglalaho. Yan ang reklamo ng marami sa gumagamit ng cellphone. Ano nga ba ang nasa likod ng problemang ito na sakit ng ulo ng maraming consumer? Alamin sa Reporter's Notebook ni Mark Salazar. Sa paglipas ng panahon, bumibilis ang takbo ng buhay ng mga Pilipino sa tulong na rin ng teknolohiya. Sa komunikasyon, hindi matatawaran ang pakinabang sa cellular phones. Anumang oras, kahit saan, maaari nang makipag-ugnayan sa ibang tao sa isang tawag o text lang. Maging sa politika, may impluwensya ang ganitong teknolohiya. Napatalsik sa pwesto ang dating Pangulong Estrada noong EDSA 2 at ang pagtitipon ng mga tao sa EDSA nagsimula sa text. Sa katunayan, dahil sa hilig ng mga Pinoy sa pagte-text, naging kilala ang Pilipinas bilang text capital of the world. Napakaraming promo ang nagsulputan mula sa iba't ibang telecommunications company para makapagpasaya at makapanghikayat pa ng mga customer. Pero bakit kaya ang kanilang mga subscriber nagrereklamo? Matagal nang inireklamo ni Chris ang kanyang load na biglang naglalaho. 9 na buwan na ang nakalipas ng una niya itong maranasan. At hanggang ngayon, ito pa rin ang kanyang problema. Nang araw na iyon, nasaksihan namin kung papaanong naubos ang load niya. Isang sandali lang, isang operator logo, at isang ringtone ang kanyang natanggap. Hindi pa man niya ginagamit ang 30 pisong load na ikinarga niya. Halos maubos sa loob ng 5 minuto. I-register ko siya sa unlimited. Tapos, yung kung ano yung natira na regular load, kukunin nila yon. Kapalit nung mga tig 250 na logo, ringtones, tsaka horoscope. Hindi makalimutan ni Marizen nang biglang maglaho ang kanyang load. Ang 20 pisong ikinarga niya sa cellphone. Hindi pa man niya nagagamit, naubos na. Nag-check operator, hindi ko pa siya nagagamit. Nung pagbukas ko ng phone ko, yun na, yung mga marami nang pumasok na message na 232, gano'n, yung mga free na logo, free ringtone, tapos may mga chika-chika na ganyan. Kevin, anong kulay ito, baby? Anong kulay ito? Red. Ang resulta, di niya nasabihan ng kanyang tita na bantayan ang anak na naiwan. Teacher, below and you. Hindi ko ma-text tuloy yung tita ko na pakibantayan mo na yung 2 bata kasi 4th floor kami. Baka mamaya kung mapano, hindi ako makauwi-uwi agad. Sasabihin ko kasi agad na saglit lang na uuwi na ako, na kahit sandali mabantayan mo na yung 2 bata. Ayun, kaya masyadong apektado ko, nakakainis, nakakairita. Ayon sa Text Power, isang NGO na nagtataguyod ng karapatan ng cellphone subscribers, spam text ang ringtones, MMS at logos na umuubos ng load ng subscribers. Nababiolate ang consumer sa 3 antas, sa kanyang right to privacy, doon sa kanyang karapatan na magbigay muna ng kanyang pagpayag bago siya alokin o bigyan ng anumang pagpapatalastas, at yung kanyang karapatan na hindi manakawan, no, sa kanyang load. Dagdag pa niya, sa mahigit 40 milyong cellphone subscribers sa bansa, bawat isa malamang ay may kilalang biktima na naglalahong cellphone load. Kung tatanungin mo bawat
may-ari yung 40 million plus cellphone subscriber, tanungin mo sila na kung sa tinagal-tagal ng pagkakaroon nila ng cellphone, kung naka-receive sila ng spam text, tingin ko lahat yan naka-receive ng spam text at patuloy nakaka-receive ng spam text. Maging ang aming assistant cameraman naging biktima ng mga spam text, kaya ang hanap buhay niya naapektuhan. Hindi ko naman ni-request na magpadala ng ringtone, hindi naman ako mahilig diyan. Hindi ko naman kailangan yan. Dahil nagpapaload lang talaga ako para ma-replyan ko yung mga nagte-text sa akin. Paano kung hindi ko sila ma-reply na pwede ko silang service na ng ganito? Hindi na nila malalaman. Di wala rin yun. Wala lang akong makikitain yan. Nang tanungin namin ng taong bayan tungkol sa mga spam text, magkakatulad ang kanilang kwento. Sayang yung pera namin, hindi pa namin nagagamit, kinakain na. Pasado silang hingi ng pera, hindi ko naman, wala akong kamali-mali, ninanakawan na pala ako. Ino-off ko siya, pero kahit i-off mo yung dumarating, na-off yun, dumadating pa rin siya. So ang ginagawa ko, hindi ko na siya nag-load, bumili na lang ako ng bagong SIM. Si Cecil, mahigit 2 taon nang nakatatanggap ng spam text. Pakiramdam niya, nadaya siya. Nagalit ako. Uy, sabi kong gano'n. Parang ang pakiramdam ko, ninanakawan ako. Mula noon, itinala ni Cecil ang lahat ng spam text na kanyang natanggap. Una niyang inilapit ang problema sa telecom companies. Nung marami na nga akong nailag, tumawag na ako. Sabi ko, sino bang pwedeng pag-angalan dito sa mga nangyayaring panloloko? Nang hindi ito aksyonan ng telecom companies, idinulog niya ang problema sa National Telecommunications Commission o NTC. Yung aking galit na iparating ko sa DTI, tumawag din ako sa NTC. Ang nangyari, pinagpasapasahan ako. Kaya ang kanyang reklamo, umabot pa hanggang sa Kongreso. Pero ang Kongreso tila nalimutan na ang kanyang reklamo. Inapakan ng aming reklamo. Wala na kaming hearing. Inihain sa Kongreso ang House Bill 5739 o Mobile Phone Subscribers Protection Act of 2006 nung nakaraang taon. Pero hanggang ngayon, hindi ito umuusad. Nasagasaan ng maraming mga priority bills at hindi ito pinalad na mapasa sa committee level. Pinakamalamang, ang fate ng aming bill ay i-refile. Nagsagawa kami ng isang eksperimento. Pinasahan namin ng load ang isang numerong madalas makatanggap ng spam text. Matapos lagyan ng 20 pisong load ang cellphone, binantayan ito ng reporter's notebook. Ni isang beses mula mapasahan ng load, dito ginamit sa pagtawag o pag-text. Nakaltasan ng 20 piso ang load nito, samantalang nananahimik ang cellphone sa isang mesa. Nawalang parang bula ang load na ipinasa. Matapos ipakita ang nasabing video sa Smart at Globe, 2 sa pinakamalalaking telecom company sa bansa, hiningi namin ang kanilang pahayag. We hear out the customer. Okay? Gusto namin silang pakinggan, okay, tanungin kung ano yung ginawa nila, kung saan sila nag-register, kung kailan sila nag-load, kung anong ginawa nila pagkatapos mag-load. I think we're very patient in this, no? Because nga, alam namin na syempre, kahit yung paglo-load na yan, nakaugalian na ng mga customers. So we're very careful really in attending to this kind of concerns. We've done a number of things, no? Marami na kaming ginagawa para to harapin itong mga iba't ibang mga reklamo na nire-raise kaugnay nitong halimbawa pagpapadala ng mga ringtones or logos o iba't ibang mga value-added services. For example, if you're a smart user, you must have noticed that you have not been receiving any promotional text messages for some time now. We have suspended all promotional text messages to clear the air. We've also instituted other additional mechanisms. Halimbawa, meron ang tinatawag na double confirmation. Kasi merong mga kaso na yung mga kababayan po natin ay nagsusubscribe na hindi nila naintindihan na nagsubscribe pala sila. Ang madalas na nangyayari dyan, akala nila minsan lang nila ginamit yung serbisyo
yung pala, nag-subscribe na pala siya on a regular basis. So what we're following now is yung tinatawag na double confirmation procedure. So hindi lang yung isang beses ka tatanungin gusto mo ba mag-subscribe, sasagot ka ng yes. Hindi, tatanungin ka pa uli. Talaga bang gusto mo mag-subscribe sa ganitong serbisyo? Ang National Telecommunications Commission o NTC ang ahensya ng gobyernong nangangasiwa sa telecom companies. Aminado itong may nakalulusot na mga spam text. Ipinakita namin ang isang cellphone na puro spam text. Alam mo, ang masasabi ko dito, ito yung sinasabi ko sa iyo na typical example ng isang unsolicited spam text message. Nasabi mo nga, hindi ka naman nag-subscribe. Ito yung literally, ito yung sinasabi nating violation. Giit ng NTC, ginagawa nila ang lahat upang bantayan ang mga spam text. Sa bawat spam text, may katumbas na 200 pisong multa. Bago ka padala ng spam text message, dapat talungin ka muna kung gusto mo. Pag hindi ka sumagot, or meaning nag-reply ka ng no, dapat hindi ka padalan. At bawat padalan nila, any violation ng aming circular. 200 pesos ang kanilang penalty dyan. Kaya nga yung isang kumpanya, napatawa namin ng almost 12,000. Si isang complainant lang yan, ha? Pero para sa text power, maliit ang ganitong parusa. Hindi daw sapat ang pagbabantay ng NTC. Bukod sa financial penalties, ay bigyan din ng ilan pang administrative penalties yung mga cellphone companies na napatunayang naglabas ng spam text. Para sa NTC, mas political will na implement ang kanilang mandato, ngipin para ipatupad ang kanilang mga directives. Itinanggi ng NTC na nagkulang sila. Ang problema, nasa subscriber daw mismo. Iilan lang kasi nagrereklamo. Sa tala ng NTC, di man lang umabot sa 6 na po ang naghain ng reklamo sa Smart at Globe. Wala kasi magrereklamo. There is no way for the commission to monitor. Kasi, there are 40 million subscribers. Kaya nga kami laging nag-aapila sa ating publiko na maghabla, mag-file ng kaukulang reklamo dito sa ating commission. At pagka kung kinonsider namin na more than 50 violations per quarter, pwede namin silang i-blacklist right now. Meaning, hindi sila po pwede magpadala ng spam text messages. Yun ang po pwedeng magawa namin pag talagang more than 50 per quarter of the year ang violation. Kakarampot mang baryang pang-load, napakahalaga pa rin sa mga Pilipinong madalas ay butas ang bulsa. Kaya sa huli, mahalagang alam at tanggap ng mga consumer kung saan napupunta ang bawat pisong load na pinaghirapan nila. Ako, si Mark Salazar, at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jigo Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.